it's me again, Elonga Vlog. So, welcome back to my channel! Ayan, good morning, good evening, and good afternoon kung saan man dako ng mundo kayo, kung anong oras nyo napapanood ang reaction video na ito. So, shoutout sa lahat, shoutout sa ating Mardi Nation, shoutout sa ating Mardi, ayan sa lahat-lahat, ayan. I love you all guys! So, thank you for supporting my channel. So, ayan, for today's video, i-reaction natin. Ayan, balikan natin yung medyo nauna pang vlog ng Mardi. Isa ito sa mga gusto kong i-reaction kasi na-intriga ako sa, humbaga sa title ng vlog na ito, guys. So, ito daw yung matagal na nilang hinihintay. So, ano yata ito? Parang magandang balita. So, ano nga ba ito, guys? Kung curious din kayo guys, samahan nyo ko. Ayan. So, bago kumpisahan ang reaction video nito guys, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe Elonga Vlog and click the notification bell para mag-updated kayo sa aking upcoming videos, reaction videos, and also live streaming. Ayan. And then forget to subscribe Mariano GTV. Ito nga guys, ito ang nire-reaction natin as always. Wala na hanggang ngayon. So, ayan. And of course, Anverse TV. So, nasa description po ang link nila guys kung gusto nyo silang i-subscribe. Ayan. Thank you so much in advance. So, ayan guys, sana samahan nyo ko hanggang matapos ang video na ito guys. So, wag na nating patagalin. Let's play the video kasi curious na ako dito kung ano ito. Hi guys! So ngayon, meron tayong pag-uusapan na importanteng halaga. The Yes. joke lang. So ngayon, meron tayong topic. Ayan, sa tingin ko, sa tingin namin ni Mariano G, na kailangan nyo rin talagang malaman to. Kasi syempre naging part na din kayo ng aming buhay. Yes. Simula nung una hanggang ngayon. Nandyan kayo para panoorin kami, para supportahan kami. Ayan, kaya sa tingin namin, kailangan nyo rin malaman. So, ano naman kami sa lahat Open. Open naman kami Yes. sa buhay namin. So, dapat malaman nyo rin kung ano yung sasabihin namin ngayon. Yes. So, di ba guys, alam nyo naman na as a vlogger, very open, parang open book ang buhay namin sa public. And, wait lang. And, very detailed namin sa kung anong nangyayari sa amin. Although, hindi naman lahat. Meron kami mga topics na minsan kapag alam namin na medyo sensitive, Hindi na namin ina-out or hindi na namin inilalabas. Yes. Kagaya ng... So, relate dito ang mga content creator, ayan, mga vlogger, mga influencer, lahat ng nasa social media na yung nag-share ng buhay nila. So, ayan, minsan kasi may mga commentator or mga supporters na gustong malaman kung ano yung mga nangyayari talaga sa mga buhay-buhay natin, di ba? So, ayan, pero minsan, kailangan din nating hindi lahat sabihin o hindi lahat ipaalam yung totoo. Diba? Kasi may mga privacy din tayo. So, ayan, naintindihan namin, syempre, relate tayo dyan. Hindi lahat kailangang i-post, hindi lahat kailangang ibunyag, ibulgar, ayan, diba? Syempre, may privacy din na dapat nating ingatan. Para sa ikatatahimik na din ang buhay natin. Pero, syempre, hindi natin maiwasan talaga na maiba na makaalam din na kahit hindi man natin sabihin sa social media, pero may mga iba talaga na sobrang, kumbaga, sobrang curious talaga sa buhay ng mga iniidolo nila at gumagawa ng paraan para malaman yung kung ano yun. Oh. So, ayan, pakinggan natin, ipatuloy natin ang video. Kagaya ng mga ganitong bagay. Pero ngayon, I think ready na naman ako na pag-usapan to. Kasi masaya ako na i-share to sa inyo. So, alam nyo guys, a year ago is nagkaroon ako ng parang isang matinding Calvario. yes, matinding pinagdaanan. So, as a girl, na-diagnose ako na meron akong PCOS o meron akong polycystic ovaries. Ibig sabihin, meron akong mga maliliit na cyst or maliliit na
bukol sa aking ovary. Meron akong maliliit na bukol sa matres ko. That time, guys, yun yung time na tumaba akong sobra. Sobra akong taba. And so, ayun pala yun, guys. Kaya pala, sobrang lumubo si Cindy girl. Oo, kasi guys, ito talaga nun, start pala nun, sobrang sexy nito ni Cindy girl. Sobra. Talagang wow. Oo. Ang ganda ng katawan. Kahit naman tumaba siya, maganda pa rin. Pero syempre, tayong mga babae, relate tayo dyan, di ba? Gusto natin kumain ng kumain, pero pag tumaba na tayo, nadidepress tayo. Pero minsan kasi, yan yung natin, parang stress reliever, yung pagkain. So, hindi natin nalalaman na tumataba na pala tayo sa sobrang kain ng kain. Masarap naman talaga kumain. So, ayun pala yun. Sobrang lumubo kasi si Cindy girl. Grabe. So, ayan, pakinggan natin kung ano pang ibang detalye. sobrang dry ng skin ko. Marami akong tigyawat. Alam ni Mariana G yun. Tapos, sobrang kong taba. Tapos, mayat-maya, gutom ako. Ano mga pinabibili ko sa inunahan? Mga pagkain, kagaya nung mga nasa Cavite pa kami, yung umorder kami palagi dun sa subdivision. Ano mga kinakain natin? Siomay, mga Hotcake. Paborito ko siomay. Tapos mga Spaghetti. yes, tsaka chicken. Ganun. Tapos palagi kaming na order. Oo. Mayat-maya. So, kaya, noong time na yun, si Cindy girl, tumaba siyang... Yes. Alam niyo yung pakiramdam kasi, guys, nang meron kang PCOS or meron kang polycystic ovaries, is para kang laging gutom. Kunyari ngayon, kumain ako ngayon. And then, after ko kumain is, gutom na naman ako. For example, kumain ako ngayon, tapos kumain ako ulit. For example, kumain ako ngayon, tapos maya-maya gutom na naman ako. Gusto ko na naman kumain ulit. Ganun yung pakiramdam. So, minsan nai-stress ako kasi di ko alam kung ano yung gusto kong kainin. Lahat pinabibili ko kay Mariano G. Turon, spaghetti, chicken, siomay, balot, kung ano-anong mga kinakain ko. And then, guys, I missed my period sa 3 buwan. In 3 months na yon, sa 3 buwan na yon, masaya ako. Kasi akala namin dalawa ni Mariano G, buntis na ako. Yes. Kasi tatlong buwan ba yun, Han? Na hindi ako... Kasi, guys, nung time na yun, syempre, kami ni Cindy girl bilang mag-partner, parang umaasa din kami na akala namin meron na. Oo, kasi 3 months nga akong hindi nagkaroon. Especially Pero, naman kami. ayun yun, guys, ito yung sinasabi na mahirap umasa kung masasaktan ka lang. Oo. So, nung time na yun, parang nalungkot kami ni Cindy. Yes. Actually, hindi muna kami nalungkot kasi nag-miss yung periods ko ng 3 buwan. So, hindi ako nagkakaroon ng 3 buwan and nag-decide kami ni Mariano G na magpa-consult or magpa-check up. Ngayon, nagtungo kami sa isang OBGYN or OB-GYN sa malapit sa tinitirahan namin noon sa Cavite. And sinamahan ako ni Mariano G. Nagpa-check up kami. So, bago nila ako tignan totally, nirequestan nila ako na magpa-ultrasound ako para malaman ko kung bakit nagkaroon ako ng 3 buwan na missed periods na wala talaga. Kasi wala akong period, guys, 3 buwan. So, nung nagpa-consult na kami, and na-requestan na ako ng ultrasound. So, nagpunta kami sa laboratory, kasama ko si Mariano G. And then, ulit kami dun sa OB. yes. And then, nagpa-consult kami. So, ayun na nga, nung nagpa-ultrasound ako, nalaman na meron akong PCOS. Yeah. So, mahirap kasi sinabi sa akin na mahihirapan ka magka-baby. Ganito, ganyan. So, maraming mga in-advise sa akin na inumin kong gamot. Kailangan kong mag-diet kasi guys, sobrang taba. Oo. Ganyan daw talaga yung problema. Pagka ang babae sobrang taba, nababalot ng taba yung matres. So, mahirap buntis. Ayan. Buti na lang ako, guys. May anak na ako. So, hindi ako mahirapan. Kahit tumigil man ako ng ilang taon na hindi mag-anak. Oo. Sobrang laki na ng agwat. Kung halimbawa mabuntis man ako sa susunod. So, sobrang laki ng agwat. Panganay at bunso ko malaki din ang agwat nila. So, panganay is 15. Magsi-16 na siya ngayon. Yata. Oo. Okay, thumbs muna.
Sobrang makakalimutin na. Sa yung bunso ko is nag 9 years old na siya. So, ayan, o, diba? Pag mabubuntis ako, balang araw, laki na ng bunso ko, guys. So, may makakatulong na sa akin. So, ayun pala yun, guys. So, buti na lang, nagpa-check up sila, kaya nalaman yung rason. So, ayun pala yun, guys, no? Buti na lang ako minsan nakokontrol ko din yung, yung pagkain ko. Pero pag nasa bahay talaga ako, guys, at saka hindi ako, tulad nung umuwi ako, di ba sobrang taba ako din noon. So, buti na lang, pagka sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko maisipang kumain. Pagka wala kang ginagawa talaga, guys, gusto mo talagang kumain ng kumain kasi nai-stress ka eh. Oo, iniisip mo na lang talaga pagkain. Ay nako, kaya dapat maging busy ako, guys. Ako nung nakita nyo naman yung, nakita nyo naman yung itsura ko nun. Sobrang laki ko. Sobrang taba ko. Hindi girl. Yung braso, parang kita. Tapos, lagi ko tiyato kay Mariano J. Sabi ko sa kanya, Han, sabi ko, mataba na ba ako? Sabi ko, tumaba na ba ako? Sabi ko sa kanya. Tapos, alam ko tumaba ako, pero lagi niya sinasabi sa akin, hindi man. Siyempre, kaya sinasabi para hindi siya masaktan na kahit tingin sa kanya ng iba is mataba na. Diba? Marami nagsasabi sa akin na mataba. Pero nandito ako na naniniwala sa kanya na pinaniniwala ko sa kanya na hindi siya mataba. Oo, marami naniniwala niya sa akin na sexy pa rin ako. Kahit anong mangyari, kahit tumaba man siya, maganda pa rin sa paningin ko, payat pa rin sa paningin ko. Hindi ko siya gaganunin kumaga. Binabody shame. Yes, so, alam niyo ba, lagi ko siyang tinatanong nun. Sabi ko, Han, tumaba ba ako? Hindi ka tumaba. Sabi niya sa akin, hindi ka naman mataba. Sino ba nagsasabi? Ganun siya magsalita. Though alam ko sa sarili ko na nag-gain ako ng weight kasi may timbangan kami eh. So, nararamdaman ko na nag-gain ako ng weight. Guys, umabot akong 60, 63. Alam ko, nag-67 pa ako eh. Sa timbang ko. And then, sobrang hirap kasi as a girl, parang andun yung guilt ko na, ay, may PCOS ako, baka ako yung problema kung bakit hindi kami nagkaka-baby. Naiyak na ako, nababalikan ko na kasi. Hindi kami nagkaka-baby, baka mamaya ako yung dahilan. So, parang andun yung guilt ko, kasi parang hindi ko mabigyan ng baby si Mariano G, kasi nga, sabi sa huwag naiyak si Cindy Girl, parang naiyak din ako. So, ayan, thankful din ako, kahit wala namang tatay yung mga anak ko eh, at least, may kayamanan ako, o diba? Naiyak din ako. Di naiyak si Cindy Girl. Pala. So, yun guys. Sa mga, nagsasabing ayaw nilang magkaanak. So, gusto nilang magkaanak, guys. Yun lang at hindi pa maibigay kasi may problema pa. Ayan. Ayan, guys. So, ngayon sa magandang balita nila, baka, diba? Baka magkaroon na. So, ayan, nagigilty si Cindy Girl. So, parang naawa din siya kay Mariano G na gusto niyang bigyan ng baby, pero di niya magawa. Oo, parang din yan, yung mga ibang babae na may ganyang problema. Kadalasan yung mga lalaki, naghahanap na lang ng ibang mabubuntis para magkaroon sila ng anak. So, diba masakit yun? Masakit. Kapag meron akong PCOS or meron kang PCOS is mahihirapan kang magkaanak. Mahirapan kang makabuo. Yes, mahihirapan kang makabuo. Inaano siya yung mga cysts. Yes, hinaharang ng mga bukol or hinaharang ng mga cysts. So, that time is, lagi ako nagpa-pray kay God na parang sana maging maayos yung health ko. And kapag nagdadasal ako, sinasamahan ko talaga ng gawa, guys. Sobrang hirap magpapayat. Sobra. Yes. Nakita ni Mariano G kung paano ako nahirapan sa pagda-diet. Tinitiis ko. Meron akong mga pagkain na tinitiis kong hindi kainin para pumayat. Meron akong mga oras na sinusunod para, for example, kakain ako ngayong araw na to. Pero pagdating ng 6 p.m., hindi na ako kakain hanggang kinabukasan. Kumbaga guys, nag-intermittent
fasting ako. Intermittent fasting. So, nakikita ni Mariano, Gina, bakit di ka kumain ganito, ganyan? So, inaalagaan ko yung health ko, tinatry ko na parang na magpapayat, ganyan, kahit mabagal yung progress, basta magawa ko. And then, one time, nakita ko na unti-unti na akong pumapayat. Unti-unti na akong naglulus ng weight kasi kontrolado ko na lahat. Pagkain ko, medyo conscious na ako sa weight ko. Dati kasi hindi eh. Kung ano yung kainin ko, ganito, ganyan. And then sabi sa akin, yung PCOS din daw is nakukuha din daw sa mga kinakain or sa lifestyle. Corn, chichirya. Junk food. Tas sa matabang Matatabang pagkain. Yun. Dati sobrang hilig ko sa ganun. So, ayun si Mariano G. Dati, masingit ko. So, ayun. So, siguro kung pinabayaan ko rin sarili ko, guys, na ayun, yung walang kontrol sa pagkain, nagkaganon din siguro ako. Oo. So, nakukuha din pala yun sa pagkain. Hindi pala siya totaling, parang hindi siya inheritance or, kumbaga, sa'yo, ikaw din mismo ang gumagawa nun. Ganyan pala yung PCOS. So, ayan, sobra, diba? Nakakahanga na, as in, na sobrang dinisiplina ni Cindy Girl yung sarili niya para lang talaga mag-lose. Sobra talaga, guys. Sobrang hirap magpapayat, guys. So, yung iba, grabe yung pag-gym. Magastos kasi yun naman, yung pag-gym na yun. So, sa kanya talagang sa pagkain siya nag-control, nag-diet siya. Yes, oo. Pero nagawa ko din dati yan, guys. Sa Saudi ako, guys. Nag-control ako ng pagkain. Yun lang. Nagka-ulcer ako. Sobrang control ko ng kain, biruin mo sa isang araw, isang bis lang ako kumakain ng kanin. O minsan hindi pa talaga kumakain ng kanin, pansit canton lang sa umaga, tapos niyan sa tanghali kung prutas, ayan. Sa gabi bago matulog, dates na lang at kape, o diba? So, 2 beses ako inatake ng ulcer ko sa Saudi, pero masaya naman ako sa resulta nung una kasi umabot ako yung mula 55 naging 50 kilos. As in, pumayat talaga ako. Pero bago ko umuwi ng Pinas doon medyo nag-gain ulit ako ng timbang. So, kaya, nung umuwi ako ng Pinas, yan, lumobo pa talaga ako. Dati si Cindy Girl, pag nasa kwarto kami, hindi mawawalang may chichirya sa loob ng kwarto, pagkain. Minsan di na namin binababa yung pinakain na. Sobrang hilig ko sa matamis, no, Han? Ako din. Tapos, leche plan, ganun, ice cream. Sabay-sabay pa mo minsan, no? Yun yung mga kinakain niya, kaya siguro, mas lalong na-trigger yung PCOS niya. So, syempre nakapag-isip-isip siya na kailangan niya na magbawas. So, nung nasa Cavite kami, every night, bumababa siya dun sa baba kasi dun maluwag Doon siya nag-exercise. Meron siya pinapanood sa YouTube na sumasayaw. Tapos parang pagpapayat talaga. Ang hirap magpapayat sobra. As in, yung hirap na hirap ako, nakadapa ako, tinitiis ko na tapusin yung bilang ng mga exercise na ginagawa ko. Sobrang hirap sa pakiramdam na parang nagigilty ka kasi bukod sa parang pakiramdam ko kasi noon parang ako may problema, ganun. Kaya ginagawa ko lahat, pagpapapayat, ganito, ganyan. So, hanggang sa one time, nakikita ko na naglulus ako ng weight. Na pumapayat na ako. Kasi dati, sobrang taba ako. And totoo yung sinabi ni Mariano G na dahil sa mga kinakain ko, na-trigger yung PCOS ko. Yung PCOS kasi, guys, pag nagkaroon ka nun, may hirapan ka talagang magkaanak or magka-baby. So, nung time na yon is nagpapapayat ako, ginagawa ko lahat, nag-intermittent fasting ako, hanggang sa nakita ko na naglulus na ako ng timbang ko. And then, this year, is trinay uli namin magpatingin sa OB-GYN. Wait lang, guys, no. Bago ko pala naisipang i-share to, meron kasi akong nakitang comment sa TikTok ko na, Ma'am Cindy, sabi niya sa akin, if gusto mo pong magka-baby, magpatingin po kayo sa OB-GYN, baka po mababa ang matres nyo. Magpa-check up po kayo. So, para na rin alam nyo na kumukonsulta kami, syempre, sa mga experts, sa mga ganyan, sa mga OB-gynecologist. So, nagpatingin kami.
kami this November 15 ba 16? November 16, nagpatingin kami dalawa. Ako lang pala muna, ni Mariano G. sa isang OB gynecologist. And malapit lang din dito sa bahay namin. So, una kinakabahan ako, sabi ko baka mamaya ganun pa rin yung finding sa akin, meron pa rin akong PCOS, ganun pa rin sasabihin, mahihirapan pa rin akong magkaanak. Kasi guys, nakaka-guilty yun eh. Pag, syempre, parang kayong dalawang mag-partner, trying to conceive kayo, tapos alam mong ikaw yung may PCOS, ikaw yung may problema, parang magigilty ka sa inyong dalawang mag-partner kasi hindi mo mabigay yung baby or hindi kayo makabuo. Parang ganun yung nasa isip ko noon. And then, nagpatingin uli kami. Yun nga guys, nagpatingin kami last November 16 sa OB gynecologist. And pinarequestan ulit ako ng ultrasound. Tapos, ng aking wiwi or P. So, after ng finding sa akin, finally, thank you Lord. Ito guys, PCOS free na ako. So, ito yung ano sa akin. Ito yung... Excuse guys. Ito yung finding sa akin, guys, ng OB gynecologist na inano sa amin, na tumingin sa akin. And ito yung aking pinaka... Sa loob. Ultrasound, yes. Ito yung aking tawag dito, ultrasound sa pinaka... So, ayan guys, PCOS free na si Cindy girl. O, diba? Galing. Sobrang gandang balita kasi nga dahil sa pagtatyaga niya, talagang sa pag-effort niya nawala yung PCOS niya. So, congratulations Cindy girl, congrats sa inyong dalawa. So, sana makabuo na kayo. Oh my God. Hindi lang kayo ang gusto, kami din. Gustong-gusto matagal na makita yung maliit na baby Mariano at maliit na baby Cindy girl. O, diba? Loob ko. So, nakita nila na normal na lahat ng nasa katawan ko, wala na akong mga cysts or wala na akong bukol sa mga ovaries ko. Normal lahat. So, hindi rin mababa guys yung matres ko. Kasi akalain nung iba mababa yung matres ko. And, nagtatake ako ng mga medicines, nagtatake ako ng mga gamot, and especially, tuloy pa rin ako sa pagbabawas ko. Hindi ako pwedeng magpabaya sa diet. Kasi yun yung sabi ng doktor na kapag maganda yung diet na ginagawa mo kahit mahirap, so pagpatuloy mo siya. Hindi pwedeng tumaas ka ng timbang, hindi pwedeng maging underweight ka naman, yung normal lang. So, ito na yung resulta niya, guys. Finally, na parang nakahinga na ako ng maluwag after a year ko na parang dinadala ko yun, binibitbit ko yung ganong pakiramdam na ako yung may problema, kaya hindi kami makabuo, ganyan. So, hopefully, 'di ba, na magtuloy-tuloy yung parang progress ko sa ganitong bagay. Kasi, eto guys, tong PCOS is, nagagamot pala siya. So, akala ko hindi na siya nagagamot. Akala ko hindi na to naagapan. Kasi, maraming mga babaeng nadadiagnose ngayon sa PCOS. Kasi nga, dahil din sa mga kinakain, sa lifestyle, ganyan. So, nagagamot pala to. So, siguro, para sa mga babae, at ma-advise ko lang kasi sa asawa ko, alam niyo yan, kumbaga, tipirin niyo yung, huwag niyong sobrahan. Huwag kayo magpasobra ng matatabang pagkain, matatamis, mga chichirya, matatamis. Kumbaga, kung kaya niyong mag-control ng pagkain, yun na lang yung dapat gawin. Kasi sobrang mahirap, lalo na sa asawa ko noon. Nakita ko sa kanya kung paano siya nahirapan dun sa sis nga. So, kung parang kontrolin na lang nila na para maiwasan na rin yung mga ganitong pangyayari. Nalaman kong PCOS free na ako. Totoo na na parang sobrang saya, syempre. Tsaka, naiyak ako kasi kausap ko yung doktor na parang meron palang chance na mawala to kasi nung una parang naisip ko na ay wala na, parang end of the world na. Ganun na yung nasa isip ko. So, nung sinabi sa akin na normal na ako, na wala na akong PCOS and wala na akong cyst sa aking mga ovaries, natuwa syempre. Unang-unang nagpasalamat ako sa Panginoon na parang inalis yung gantong sa akin.
sakit sa akin kasi matagal na namin din gusto magka-baby ni Mariana G. So, mas tumaas na yung confidence ko. Mas tumaas na yung kumpiyansa ko sa sarili ko na, ay, kaya ko nang magdala ng kaya ko nang magdala ng baby or kaya ko nang bumuhay ng bata. Yun yung nasa isip ko. So, naman, syempre, masaya. Kasi, hindi na siya nahirapan dun sa sakit na napagdaanan niya. And syempre, malay natin, di ba? One of these days. Ni Papa Jesus, na bigyan ng isang baby. At syempre, kami ni Cindy, nag-aan din kami, nagtatry. Syempre, siguro si Papa Jesus hindi niya pa binibigay kasi nakikita niyang baka hindi pa namin kaya na mag-alaga ng isang bata. So, siguro, binibigyan niya pa mga pagsubok. Mga pagkakataon or mga chances pa bago niya ibigay sa amin yung gusto namin. So, ako, unang-una kong mapapayo sa mga babaeng kagaya ko na nagdaan or ngayon na dumadaan sa gantong experience. Unang-una talaga, disiplina. Disiplina sa tulog, disiplina sa pagkain, disiplina sa lifestyle, tapos alagaan mabuti yung sarili. If ever kayang hindi magpuyat, huwag magpuyat. If ever na kayang tanggalin bisyo, alak man yan, vape, or kung ano, tanggalin. Tsaka iwasan yung stress. Isa yan. Isa sa nakakapagpa-trigger yan yung stress and pressure sa sarili. And kumain kayo ng masusustansyang pagkain. More on gulay, more on prutas. Lagi kami may prutas ngayon sa sa rep namin. Ito nga kukain ako ng ubas. Totoo guys, tsaka kung meron kayong PCOS, unang-una niyong gawin, magpating kayo at mag-diet. Totoo, kapag nag-diet kayo, mawawala yun. Sasama siya. Lalabas siya unti-unti. Ayun. Ano ba nang mapapayo ko sa mga may partner na may PCOS? Alagaan nyo lang silang maigi. And syempre, lalong wag nyo iiwan. Syempre, porket nagkasakit, iiwan mo na siya, di ba? Dapat, alagaan mo siya. Ibigay mo yung gusto niya. Huwag mo siyang kumbaga parang kontrolin mo rin siya sa mga pagkain kasi alam mong meron siyang PCOS. Huwag mo siyang konsentihin sa pagkain. So, dapat, balance. Balance. And, syempre, wag natin silang stressan kasi mas lalong lalala kung may stress sila. At, syempre, bigyan natin sila ng pag-asa. At huwag natin iparamdam sa kanila na wala tayo sa tabi nila. Kailangan, palagi lang natin silang cheer up. Yes. Ganun. So, ayun na nga guys. Ayan, sana meron kayong natutunan sa vlog namin. Alam namin, simple lang to, pero gusto namin i-share yung mga gantong bagay sa inyo. Since part na kayo ng buhay namin and journey namin ni Mariana G. Masaya akong ibalita sa inyo to guys kasi para sa amin dalawa ni isang napakagandang balita nito na PCOS free na ako. So, ayun guys, maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood ngayon sa aming vlog. Sa pakikinig sa amin ng aking asawa. Yes, at magkita-kita tayo ulit sa susunod namin na vlog. Geng! So, ayun. Sobrang matured na salita ni Mariana G. So, thank you so much, Mardy. Ayan, sa pagbigay ng tips, sa pagbigay ng mga paalala, sa pagbigay ng impormasyon. Ayan, hindi lang para sa amin, sa Mardy Nation, kundi para sa lahat. So, sana sa mga makapanood nito, ayan, meron kayong meron kayong aral na malaman dito sa vlog ng Mardy. Ayan, sa mga may ganitong kondisyon guys, so sundin nyo kung ano yung mga ginawa ni Cindy Girl para maging PCOS free din kayo. So, ayan, nakakatakot, diba? So, kaya guys,
sa mga nanood nito. Ayan, tapusin nyo yung video kung natapos yung video. So, syempre, di ba, may konti tayong nalaman, guys, kung ano itong PCOS na to, kung ano yung dapat gawin para mawala ito. Ayan, kung ano yung mga dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng ganito. So, ayan, guys. Sobrang nakapulutan ng aral ang vlog na ito ng Mardy, guys. So, ayan guys, ito na nagtatapos ang reaction video natin. So, kung nagustuhan nyo ang reaction video na to, please do like. Ayan, mag-comment po kayo sa baba. And, shoutout sa lahat ulit ng ating Mardy Nation. Shoutout sa lahat sa mga baguhan sa aking channel. Ayan. Thank you so much sa walang sawang suporta ninyo, guys. So, kita-kits po ulit tayo sa aking next reaction video. Ingat po ang lahat. I love you all, guys. Babu!